bro, bahay niyo. SL, pakimute mo muna siya si na may Johan sabi. kasi hindi naman siya ang kausap. Siya na may sabi, Pakimute hindi mo sila muna, konektado. bro, So SL. huli na sa bibig, Question, lumabas sa kapatid bibig. na iyan. Next question. Sandali muna kapatid na Johan. Okay, next question. Next Kung meron ka pang question. tanong, kay Kaja. Doon po ba, eto naman next question ko bro, kadyan sa Mateo 16:18. Doon ba sa Mateo 16:18, kayo yung iglesyang tinutukoy doon ayon sa sinabi ni Joselito, yes or no? Yes, tama. Okay, ang tanong ko sa'yo, next. Tayo na ni Cristo, yung unang siglo pa lang na tayo na ni Cristo, yung iglesia ni Cristo. Okay, eto next question ko sa'yo. Ang sabi mo kanina sa Roma 16:16, hindi kayo yung iglesyang tinutukoy doon sapagkat unang siglo yon. Ngayon, tinanong ulit kita sa Mateo 16:18, ang sabi mo kayo naman yon dahil nung unang siglo pa lang tinatagnan ni Kristo yung iglesia ni Kristo na kinakaaniban mo. Ang tanong ko sa iyo ngayon, tawag dito, doon ba sa Mateo 16:18, yun ba yung iglesyang tinatag ni Kristo na kinakaaniban mo o yung iglesyang tinatag ni Manalo? Ito sagot ko sa iyo, yung iglesia itinayo ni Kristo at yung iglesia ni Kristo sa huling panahon, iisa lang yan bro. Yung binabanggit mo naman sa Roma 16:16, hindi nga kami yun bro. Hindi kami yun. Kasi unang siglo yun bro. Pero yung sa pananampalataya ng isang tunay na iglesia ni Kristo, iisa lang kami nun bro. Wag mo kasi putulin yung sagot ko bro. Oo. Diyan, nililinaw ko lang po. Ang sabi mo kanina sa Roma 16:16, hindi kayo yon sapagkat unang siglo yon. Ngayon, nagtanong ulit ako, dun ba sa Mateo 16:18 nung unang siglo? Kayo ba ang tinutukoy doon? Ang sabi mo, oo. Ngayon, tinanong kita kanina, kung yung iglesia ba na tinayo ni Kristo, yun ba yung tunay na kinakaaniban mo o yung iglesia ni Manalo? Yes, iisa lang yan bro. Iisa lang yung pananampalataya na yun bro. Yung itinayo ni Kristo sa unang siglo na iglesia doon sa Mateo 16:18, hindi lamang yun sa dakong Israel. Lumaganap yun, nakarating nga sa Roma, kaya nga tinawag iglesia ni Kristo. Nga lang, yung kinaaniban naming iglesia ni Kristo ngayon, hindi talaga yun sa unang siglo. Wala kami doon, mga kaibigan, bro. May kinikilala ba si Kristo na hindi kabilang sa unang siglo na sa panahon ng 1914? Meron. Wala siguro. Pwede po ako sumagot. Meron po. Pwede ba akong sumagot din pagkatapos ng iba? Meron Sige, po. sumagot ka. Sige, Yun sir. po ang sagot ko, meron po. Meron daw. Saan po yung patunay? Apo, sabi ni Kristo sa 1:16, meron pa akong ibang mga tupa. Hindi sa kulungang ito, sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang diring din ang aking tinig at sila'y magiging isang kawan. So, meron pa po talaga. Ang tinutukoy po ba dun sa Juan 16, ibang kawan o ibang tupa? Wala pong sinabing ibang kawan. Ang sabi po doon, magiging isang kawan. Ang sinabi po doon, meron akong ibang tupa. Bakit iba? Tupa pa rin sila ni Kristo, pero dahil iba ang panahon, iba ang lokasyon, kaya tinawag na ibang mga tupa. Walang binanggit po doong ibang So wala siyang hinuhulaan na ibang church, no? Kasi ang aral nyo, kawan kayo eh. Di ba sinasabi nyo sa 1:9, pumasok sa kulungang ito o kawan, iglesia ni Kristo. So hindi yun wala ang... po talagang ibang church. Kasi doon din naman kami kabilang. Iba nga lang ang panahon. Okay, Iba i-correct rin- ko lang yung tanong, no? Apo. I-correct ko lang, kapatid na, no? I-correct ko lang yung tanong ni Samix kanina na meron bang iglesia ngayon na hindi ibinibilang ni Kristo? Di ba ganun yung tanong? Ang gusto nyo ipunto ay sa unang siglo, yung mga iglesia doon sa unang siglo, at saka yung mga iglesia ngayon, nasabi kasi ni Kajan na hindi sila yung Roma 16:16. Meron bang iglesia ngayon na hindi ibinibilang ni Kristo? Yun yung tanong eh.
Kung meron, Sabi mo, kasi marami pong iglesia na hindi naman iglesia ni Kristo, kagaya ng sa kinabibilangan namin. Ngayon, yung sagot ni Kadyan kanina sa Roma 16:16, tama naman po yun eh. Wala pong mali doon. Hindi kami talaga yun dahil hindi namin kapanahon yun eh. Hindi pa po kami buhay noon. Ang tanong, Yun po eto, yung ang early iglesia ni Cristo ba kawan o hindi? Na ito po kinaniman sagot. niyo. Opo. Kawan po ang iglesia ni Kawan. Kristo ang kinaniman. Bakit nyo sinasalungat yung sinabi ni Cristo na ibang tupa? Wala po akong sinasalungat. Ang Kung sabi ni babasahin Cristo, mo ibang mabuti yung tupa, 1 hindi Gs 16, ibang kawan. Opo, sasagot lang po ako. Kung babasahin natin yung 1 Gs 16, maliwanag doon na sinabi ni Kristo, meron pa akong ibang mga tupa. Kaya nga nililiwanag ko po sa inyo, yung ibang mga tupa, tupa pa rin ni Kristo yon. Pero bakit niya tinawag ibang mga tupa? Dahil hindi sila kapanahon ni Kristo at ng mga apostol. Iba rin ang lugar nung hinuhulaan ni Kristo. Kaya nga merong salin diyan sa, kung di ako nagkakamali, sa Revised English Bible. Kung di ako nagkakamali, sabi doon, in the future, there will be one flock. Sa hinaharap na panahon, magkakaroon ng isang kawan. Okay, ang tanong ko doon, kung yung iglesia na itinatag ni Kristo ay natalikod na wala at natayo yung iglesia ni Manalo at yun yung sinasabi po ninyong itinatag ni Kristo. Sabi ni Kristo, meron pa akong tupa na hindi kabilang sa kawan. Sa makatuwid, merong kawan na sinasabi ni Kristo na kung saan pagdadalhan niya yung tupan na hindi kabilang doon. Kung kayo yung tupan na tinutukoy sa Pilipinas, saan kayo dadalhin ni Kristo na kulungan? Nabuwal na pala yung kulungan na tinatag ni Kristo. Doon pa rin po sa kawan na yun. Ano po? Kasi sabi ni Kristo sa Lucas 10:16. Di ba nawala na yun? Di ba nawala na yun? Nabuwal na? Opo, nawala po yun. Pero sabi ni Kristo sa 1 16, paano naitayong muli yung iglesia na itinayo ng Panginoong Jesucristo mula pa nung unang siglo? Sabi ni Kristo sa sa Lucas 10:16, ang nakikinig sa inyo, kausap niya mga sinugo niya, ay sa akin nakikinig. Kaya kapag ang sinugo ng ating Panginoong Jesucristo, pinakinggan mo, katumbas nun si Kristo, pinakinggan mo. Kaya nga sabi ni Kristo sa 10:16, bago yung salitang magiging isang kawan, sabi ni Kristo, at maririnig nila ang aking tinig. Kaya pag narinig mo yung tinig ni Kristo, sabi ni Kristo, magiging isang kawan sila. Nahuli na natin, no? Kasi sabi nila, dadalhin nga doon sa kay Kristo, no? Yung kawan ni Kristo sa unang siglo yung tinutukoy niya. Ngayon, sinabi na nila na wala na yung unang siglo na church na yun. So, hindi nadala. Kasi wala na nga yun, natalikod na. No? Tama yung sinasabi ni Esel. So, hindi nadala. Na-stagnant na lang dito sa 1914. Nadala po. Bakit po nadala? Kasi nga, sinabi ni Kristo, ulit-ulitin lang natin. Sabi ni Kristo, doon sa kanyang ibang mga tupa, makikinig sila, maririnig nila yung tinig ni Kristo. Paano maririnig? Hindi naman bababa si Kristo ulit dahil yung pagbaba niyang muli, araw na ng paghukom yun. Pero paano nga maririnig yung tinig ni Kristo? Lucas 10:16, sabi ni Kristo, ang nakikinig sa inyo, referring sa mga sinugo niya, sa akin nakikinig. Kaya pag ang pinakinggan mo, tunay na sugo, magiging iglesia ni Kristo ka. Ang Kaya tanong, pagka ikaw naging ito, born again Christians, naging Catholic ka, naging MCGI ka, hindi si Kristo napakinggan mo ang dahil hindi tanong, tunay na sugo. sinugo ba ng Diyos si Felix? Saan mababasa sa Biblia? Yung mga propesiya, 46:11 ng Isaias, Apokalipsis 7:2 hanggang 3, yan ang mga halimbawa, propesiya. Next So, sabi question. mo, Isaiah 46:11. Si Felix ba ang tinutukoy doon o si Haring Zero? Ang hinuhulaan doon ay ang kapatid na Felix Manalo. Next question. Yung context ng buong Isaiah 46, mapatungkol yan sa Babylonia, sa bayang Israel sa pagliligtas. Paano naging si Felix yan? Paano naging si kapatid na Felix Manalo? Yung buong context sa sinasabi mo, ang konteksto pagdating sa hula ay hindi siya
sa lahat ng pagkakataon ay sunod-sunod. Kung babasahin mo yung 46:11 down to 13, ang gawain ng ibong mandaragit, yung mga malayo sa katwiran, ilapit sa katwiran. Ang katwiran ng Diyos yung salita niya. At ang may trabaho na mangaral ng salita ng Diyos, sinugo. Si Ciro hindi sinugo para mangaral. Sinugo si Ciro para dun sa Babylonia, sa pagtatayong muli ng templo. Hindi siya mangangaral. Kaya nga sa 46:11, payo ng Diyos. Sabi ng Diyos, ano bang nakasulat sa 46:11? Na tumatawag ng ibong mandaragit mula sa silanganan, gumagawa ng aking payo. Hindi trabaho ni Ciro yon, kaibigan. Yung gumawa ng payo ng Panginoon Diyos. Yung payo ba dyan, preaching o payo na God's plan? Payo ng Diyos, salita niya yon. Pagka ang pinag-uusapan salita ng Diyos, pangangaral yon ng Ebanghelyo. Kailanman Okay, sige, hindi sige. nangaral Kung pangangaral si Ciro ng yan, salita saan mo ng ko mabibigyan ng verse na yung payo is preaching na translation? Saglit. Okay, wala po siyang makikita niyan kahit maghanap siya na yung counsel daw ay preaching sa Isaiah 46:11 at yung ibong mandaragit ginagawa niya May tatanong ako. Wala akong ginawa, saglit. Huwag kang magsabi ng wala akong maibibigay. Pag ba napatunayan ko sa iyo ang payo ng Diyos, salita ng Diyos? Ano sa mix? Pag tutol ka ba na ang payo ng Diyos, yan din ang kanyang salita? Ang sa Isaiah 46:11, bigyan mo ako ng translation na nakalagay doon, preaching or teaching the word of God. Hindi kasi pwede na kung ano yung hihingi mo, kung anong gusto mong hingin, yun ang Hindi, ayun yung binibigay mo sa akin tapos hindi ko pwedeng hingin. Sabi mo pangangaral yan. Bigyan mo rin po ako ng talata na si Ciro gumawa ng payo o yung salita ng Diyos. Sige. Tsaka si Ciro marami tayong ay mababasa nagpapit ng katwiran ng Diyos. Na Tanda mo, ginawa na pag binasa mo yan hanggang 13, ang trabaho ng ibong mandaragit, yung mga malayo sa katwiran, ilalapit niya. Bigyan mo ako ng talata na si Ciro Sige, lilipat muna naglapit ako. ng katwiran ng Diyos. Wait lang, lilipat muna ako sa bahay ko kasi So pwede rin ako mag-conclude, wala ka nabigay. Oh, ako na naman magtanong sa ANC. ikaw muna SL, uuwi muna ako kasi mainit eh. Okay, Patay. Si Samix talaga. Pambihira naman ito Okay, muna magtanong sa ANC. Meron. Ikalawang Korinto 36:23. Si nagpayo Ciro. Ikalawang Korinto 36:23. May basa nga, brother. Ngayon wala pong mabigay si Sir, no? ikalawang Korinto, Sorry. Ikalawang saglit. Guys, bawal ako may kaya magalit si Father. Ikalawang Kronika pala, 36:23. ikalawang Kronika 36. 23. Ganito ang sabi ni Ciro, na hari sa Persya. Lahat ng kaharian sa lupa ay ibinigay sa akin ng Panginoong Diyos, Panginoon, ng Diyos ng langit. At kanyang binilinan ako na ipagtayo siya ng isang bahay sa Jerusalem na nasa Huda. Sino mang mayroon sa inyo, sa buong kanyang bayan, Binilinan po yan, Di ba? kapatid. Sabi ni Ciro ba? Di ba salita yan ng Diyos? Sabi niyo, nangangaral siya dyan. Sabi niya, ako'y inutusan ng Diyos Di ba pangangaral yun? Ay, hindi po pangangaral yun. Ibig sabihin, Binilinan siya ng pangangaral. Diyos para magtayong tawag muli ng doon? templo. Ang sabi Hindi niya, po siya nangaral. pakiulit niya brother, hindi daw yung pangangaral, hindi daw yung galing sa Diyos ang salita ni Ciro. Di ba? Wala Ang kasi isang- sinasabing hindi galing sa Diyos yung binigay kay Ciro. yung bang payo? Ang sinasabi ko, hindi nangaral si Ciro is is God. Is God, hindi mo naintindihan eh. Ang sabi, bigyan kami ng talata na si Ciro na nangangaral.
Oh, Ayan, di ba kasi ang pangaral sabi ng yan? ibong mandaragit, ilalapit yung mga tao sa Diyos. O bigyan nyo kami ng talata na si Zero na inilapit niya yung mga tao sa Diyos. Oo. Hindi Yun ba yung hinihingi hindi ba sa Ano? iyo. sagot ako, Father? SLTV, Paano hindi nyo, daw. paano nyo patutunayan na si Felix Manalo nga yung sinasabi dyan sa hula na yan? At nagampanan po Paano ni natin kapatid na mapapatunayan? Felix Kasi Manalo gusto niyo daw. yung nasa hula sa 46:11. Kahit isa-isahin po natin yan sa 46:11, sabi doon na tumatawag ng ibong bandaragit. Alam natin, hindi literal na ibon ang binabanggit dyan. Na taong gumagawa ng aking payo. So, tao ang tinutukoy dyan. Saan magmumula? Silanganan. Ang silangan ng tinutukoy ay Mizrak. Ang Mizrak ay malayong silangan. Ang pagmumula ng ibong mandaragit, malayong silangan. Ang Pilipinas, nasa malayong silangan. Anong gagampanan? Ano ang gagampanan ng ibong mandaragit na hinuhulaan na taong gumagawa ng payo ng Diyos? Binaba natin sa hanggang 13, ang sabi doon, yung malayo sa katwiran, ilalapit. So ang trabaho nitong ibong mandaragit, mangaral ng salita ng Diyos para mailapit sa salita ng Diyos yung kanyang mga pinangaralan. O, Kaya paano sabi sa mo, huli, Pwede ba akong sumagot? paano mo po, idagdag ko lang si po, Felix Manalo doon? Hindi. Paano mo i-connect si Felix Manalo? Yung silanganan na dako na pagmumula ng ibong mandaragit, yan nga yung malayong silangan. Imposibleng si Zero yon dahil si Zero ay nasa gitnang silangan. Kaya nga, Ang paano mo Mizrak ay ikapit nasa na si Felix malayong Manalo silangan. yun? Ha? Paano mo ikapit? Pwede naman natin ikapit si Soriano, si Kibuloy, si Almeda. Pwede natin ikapit sa kanila yun eh. Madaling ikapit pero hindi inilapit sa katwiran. Maaaring nangangaral, Biblia din ang ginagamit, pero pansinin mo, babalik ulit tayo sa Christology. Nung mangaral, Mental itinuro hospital naman yung Kristo katarungan. samantalang walang ganong pagtuturo ang Nagbigay Biblia. ng payo dyan. Walang binigay na payo kay Felix. Pang mental Malayo hospital eh. na ano yan, katwiran. Natin ikapit yung talata sa atin. Maraming, kahit naman tayo, pwedeng ikapit natin sarili natin dyan eh. Sige, Bakit hindi sasagutin po natin. Ano ho? Sige, sige. try nating ikapit muna kay Eliseo Soriano yan. Sige. Ang sabi doon, yung malayo sa katwiran. Definitely, pag sinabi malayo sa katwiran, hindi nakakaunawa ng salita ng Diyos. Ipauunawa yan. At yan ang trabaho ng ibong mandaragit para mailapit sila sa katwiran o salita ng Diyos. Pero nung mangaral si Soriano, nailapit niya ba ang tao sa katwiran? Lalong nalayo eh. Bakit nalayo? Nung magturo, may puwet daw ang Diyos eh. So bagsak din si Soriano dyan. Malayo, no? Malayo. Sino pa Oo. pwede mo ibigay na mga ngaral na pwedeng maglapit ng katwiran ng Diyos? Si Felix Manalo, nailapit niya ba? Nailayo. Nailapit niya ang tao sa katwiran. Walang ibang ipinangaral ang kapatid na Felix Manalo kundi yung tunay na salita ng Diyos at yun ang naituro sa mga kaanib sa loob Yung ng anghel, iglesia. yung anghel ba ay aral ng Biblia na anghel si Manalo, tao si Kristo? Aral ng Biblia yan. Paano kung mapatunayan ko sa iyo na tao si Kristo at yung anghel tumutukoy sa tungkulin? Sige, paano anghel si Manalo? Sige. Sige. Sa Apokalipsis 7:2-3, may binabanggit dong anghel. Ito, salin na nga ng mga Katoliko ito, sinali nila at pinakahulugan nila sa kanilang footnote, yung salitang anghel ay tumutukoy sa mga obispo. Definitely, pag sinabing obispo, tumutukoy sa tao. So, hindi lahat ng binabanggit na anghel sa Biblia ay tumutukoy na anghel sa espiritu. Ang anghel, pag binanggit, pagka tinignan mo sa Greek, ay angelos o angelos. Yan po ay messenger, sinugo ng Panginoon Diyos. Ngayon, may binabanggit sa Apokalipsis 7:2-3, siya ay nakitang umaakyat sa silanganan. Ang silanganan uli, sa Greek naman ay Anatoles Helios, Mizrak sa Hebrew, yan ay malayong silangan. Kailan matutupad yan? Panahon na nagkakaroon ng digmaan. Bakit? May binabanggit na 4 na anghel na mayroong kapangyarihang tumigil doon Ganito sa hangin. kapatid. Okay, ako Ganito naman kapatid. patunayan ko Bigyan kita ng oras. Bigyan kita ng oras para titigilan kita kapag ano na. Okay, bibigyan kita oras na
Siguro sa Bro, na natin 5 minutes. Ito 5 yung minutes talata. para mas mahaba. Hindi, ganito, O, yan, brother SL, ano? Minutes, kapatid. Wala na, hindi ko naman kailangan ng 5 minutes para, pwede nyo na akong itanong o i-rebut doon kung gusto nyo magtanong. Kasi kung Okay, papaliwanag, ako na magtanong. Tanongin na natin. Oh, sige, Ako na tanong magtanong. Ako na Dun magtanong sa- sa NCM. Sir Max, Sandali, kapatid Maromyo. Bro Sir Max, tanong ko lang sa'yo, yung nasa Revelation 7, ano ba yung ano doon, yung umpisan natin, verse 1, verse 2, verse 3? Ano mag-umpisa doon na tanong? Magbigay ka ng verse, tatanungin kita doon. Verse 1, verse 2, verse 3. kahit sa verse 1, mag-umpisa ka doon, walang Verse problema. 1, tatanungin kita doon, yung tinutukoy ba dyan na Ipakita mo ba? pinipigil ang apat na hangin ng lupa? Ipakita mo yung talata. Hindi, Ito yung talata. wala ako sa ano, Sige, nasa sige. labas lang ako. Pwede naman sila magtanong, pwede nyo ipakita. Ito yung talata, Mahayag 2:3. Ayan o, 7:2. Bilis, magpipid to sa aral nila. Malakihan niyo ako. Yan. Yan o. Ayan, Mahayag 7:2. Saan ba tayo mag-uumpisa, Sir John? Ng pagtatanong sa verse 1, ngayon. Sabi diyan sa verse 1, at pagkatapos nito ay nakita ko ang apat na nakatayo sa apat na sulok ng lupa na pinipigil ang apat na hangin ng lupa upang huwag umihip ang hangin sa lupa, sa dagat man, o sa anumang punong kahoy. Dito sa verse 1 na to, naganap na ba to o hindi pa? Sa panahon natin ngayon, naganap na yan, nangyari na yan. Next question. Sige, next question. Lilipat lang tayo Di ba binanggit doon yung dagat, punong kahoy at lupa. Ngayon, sabi mo hindi pa naganap. Ngayon, ipapakita lang ako sa yung talata. Wala ko sinabi, di pa naganap. Sabi ko sa panahon Hindi, natin. ngayon, sabi naganap mo, na. ano na? Wala akong ganun sagot. Ang sabi ko, sa panahon natin ngayon, naganap na. Oo nga, Nangyari naganap na na. yung verse 1. Di ba yung verse 1 sabi mo naganap na? Oh. Ito, yung verse 1 naganap na sabi mo. Ano Tingnan mo. sinasabi mong hindi pa naganap? Sabi dito, umihip ang unang hangin. Di ba? Yun yung sinasabi doon sa verse 1. Ano ng talata yan? Ano ng talata yung binabanggit? Di ba? May pinipigil na hangin. Hindi. Yung pangalawang pinapakita mo, brother. Kasi ba't umaalis ka sa 7.1 eh? Hindi Bakit ako umaalis. bigla- Hindi ako nagpapakita umaalis sa ng talata topic. na iba? Sabi dito, di ba? Ito yung tanong ko, verse 1. Oh, Sabi sige. mo, ang tanong ko sa'yo, naganap na ba to o hindi pa itong verse 1? Oh, sabi ko nga, sa panahon natin ngayon, naganap na yan, nangyari na yan. Naganap na. Narinig nyo, naganap na. Sabi Oh, dito, lumipat ka na ng talata. Yan oh, iba ng talata yan eh. Ito, ayan Sabi dito, at humihip ang unang hangin. Yung 7 trumpets ba, na inihipan na ba? Hinipan na ba? Hinipan Kapatid, na ba? Iba yan sa chapter 8 dahil hindi chronological pagdating sa propesya. Hindi sa lahat ng Tingnan mo, pagkakataon ang propesya. Tingnan mo. Humihip ang una. Di ba sabi doon, yung punong kahoy. Yung dagat. Mali ka dyan. Kinokonek mo na yan sa 7.1 eh. Mali yan. Hindi, ayan nga yung salot eh. Yung Hindi yan. pinipigil eh. Hindi yan ang tinutukoy dyan na una. Yung pinipigil sa verse 1, verse 1 pa lang tayo eh. Tingnan mo. Oo nga, verse 1. Yung pinipigil na hangin sa verse 1 na huwag manalasa sa lupa, sa dagat at saka sa punong kahoy. Ang tinatanong ko lang naman sa'yo kung naganap na o hindi pa eh. Naganap na nga, bigla kang tumalo ng chapter 8. Ito nga yung sagot sa chapter 8 eh. 7 Ano naging sagot trumpets sa yan chapter 8? Di ba? Kailan Ayan naging yan, sagot sa chapter 8? Oh. Kung yan ay Umihip pa sinulat, una. masagutin mo kasi ako kapatid eh. Kung yan sinulat, alam nating propesiya yan, hindi pa nagaganap yan nung isinulat. Yang At sabi mo Apocalypse naganap na. Apostol At sabi mo naganap sa na. panahon na, kasi pinuputol mo yung tanong ko eh. Ay, yung sagot ko eh. Naganap yan sa panahon natin, tapos nang maganap yan. Ay, hindi pa. I-connect mo sa Hindi chapter pa nga eh. 8. Kaya Hindi i-connect pa mo nga sa nagaganap, chapter 8. pinipigil pa lang Pinipigil pa lang ng apat na Sa angil panahon nga.
Sa panahon nga natin. Tingnan mo, verse 1 pa lang, naganap hindi tayo alis sa verse 1. O, ikaw nga yung umalis, nagpunta ka ng chapter 8. Yeah, ang tinatanong ko dito, Back to the naganap na ba script. o hindi pa? Back to the script para maliwanag tayo. Pag sumasagot, mute muna para hindi magulo. Tapos pag ka nagtatanong naman, mute muna yung sumasagot. Ganun lang para maayos. So, Tama. Okay, Tanong tapos ka. na. Tapos mamaya ikaw tatanungin ko dyan sa Apokalipsis. Gusto nila, huwag kang aalis dyan po sa chapter 7. Pwede mo namang palitawin yung gusto mong sabihin doon sa chapter 8. Basta huwag ka lang aalis dyan sa Ito, chapter Brother 7. Kasi Esel, ano po? ang nakalagay sa chapter 7. Gusto ko lang banggitin yung sinasabi nyo ha. Nakakapagtaka lang. Sandali. Ako ang pinaparatangan nyo na lumalabas sa chapter 7. Siya biglang nagpakita ng chapter 8. Iyan ang hindi kanong ako sanay yung chapter 8 eh. Scripture. Ba't Huwag na tayo gisawin lalampas nyo sa si chapter 7. Scripture? Nandyan lang ako sa chapter 7. Okay, ang nakalagay sa chapter 7, sa chapter 7 kapatid na sir, no? Ang nakalagay sa chapter 7, hindi daw pakakawalan yung 4 na hangin hanggang hindi makapagtatak muna. Sabi mo, tapos na yon. Bakit tapos na po pala? Nagtatatak pa lang kayo. Yun po ang gustong palitawin ni Back to the Scripture. Eto sagot natin. Ang propesiya ay hindi literal sa lahat ng pagkakataon. Hindi lahat ng sinabing hindi, sabi kasi diyan, pagkatapos ito nakita ko ang 4 na anghel na nakatayo sa 4 ng sulok ng lupa, na pinipigil ang 4 na hangin ng lupa upang wag bumihip ang hangin sa lupa o sa dagat man o sa anumang punong kahoy. So nagtatanong po siya sa chapter 1 pa lang. Ang tinatanong niya kung naganap na ba yan yung chapter 1, yung verse 1. Ang sagot ko, kung ang tinutukoy mo sa panahon natin na ngayon, naganap na yan. Ngayon, kung sinasabi mo, yung term na pinipigil, dahil yung 4 na anghel na nakatayo sa 4 na sulok ng lupa, may kapangyarihang pumigil dun sa hangin. Na ang hangin, batay sa Jeremias, yan ay tumutukoy sa digmaan. Hindi ibig sabihin na porkit nagtatatak pa rin hanggang ngayon, sa panahon natin ngayon, ang Iglesia ni Cristo sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo, hindi pa natutupad yan. Hindi ganun ang ibig sabihin yan. Ako magtatanong saglit. Kapatid na sir, yung sinabi dyan, 4 na sulok ng lupa. Kung tawagin ay north, west, south, east. Sa east ba ay mayroon bang anghel na nakatayo? Ito sagot natin. Hindi dapat literalin na yung 4 na anghel nakatayo dun sa 4 na north, east, south, west. Ang tinutukoy na 4 na anghel, sila ang may kasi yung 4 na sulok, tumutukoy yan sa buong mundo. Yun na nga rin, inisa-isa mo, north, east, south, west. Itong 4 na anghel may kapangyarihang pigilin yung magaganap o nagaganap na digmaan na hangin. Sa makatuwid, bawat sulok ng mundo may hangin na pwedeng sasakuna sa buong mundo, no? Meron ba sa east na sakuna na pinigilan ng 4 na anghel? Ang sagot natin diyan, sa lahat sa buong mundo, kaya nga tinawag yang pandaigdigan na digmaan dahil kinasangkutan na halos lahat ng maraming bansa, halos lahat ng bansa sangkot sa nangyaring digmaan. Itong 4 na anghel, meron silang kapangyarihan na makapigil dun sa First World War. At yan ay naganap sa kasaysayan, nasa history yun. Ako muna magtatanong Ang Apokalipsis, kapatid, sandali muna. Para makuha nyo lang. Ang Apokalipsis, ang sabi sa Apokalipsis, mayroong 4 na hangin sa 4 na sulok ng lupa. Sa makatuwid, may hangin sa west, may hangin sa south, may hangin sa north, may hangin sa east. Yun ang pinipigil ng 4 na anghel. Meron ba no? Hindi po 4 na digmaan yan, kapatid na Esel. Kaya nga merong ibang salin na nga rin ng Katoliko yun Hangin lang ang binanggit dyan. Pero wala rin problema kahit sabing 4 na anghel. Kasi yung hangin na yan, na isang digmaan ay pang buong mundo.
Ang sabi nyo kasi, ang hangin, digmaan. Apat yan eh. Yes. Hindi nga apat Oo. na digmaan yan. Kaya nga may sali na nagsasabi, pinipigil ang hangin. Hindi Wait plural lang ang po, wait ginamit. lang po. Kuya Esel. Wait lang. Wait lang po, kuya. Kuya Esel. Ito ako Kasi magtatanong. kanina pa naman kayo nagtatanong. Baka pwede naman po sa panig naman namin ang magtatanong sa inyo. Game Baka ako pwede naman. po. Ako naman magtatanong kay Sir. Last na sige, to. sige, Last na to. Last Sige, na to. kahit sino po pwede sumagot. Okay. Sige, sige. Tao ba? Dalawang tanong lang to. Kami Tao na. ba yung Dali lang, apat Kuya na Samix. angel? Kuya Samix. Kuya Same, Samix. mamaya muna Same. Magtanong muna daw siya. Magtanong Okay. muna daw sila. Si Kuya Kahit Esel sino muna daw sa tanungin atin ko. Ako magtanong. Sa Saglit lang, ANC. Kuya Romeo. Hindi, sandali kapatid na Romeo. Sandali muna kapatid na Romeo. Sila daw muna magtatanong. Okay, sa uno po muna tayo. Sige. Sabi dyan sa uno, pagkatapos nito, alin yung natapos dyan na binabanggit sa hula? Kuya Esel. Chapter 6. Sa chapter 6. Alin yung tinutukoy doon sa chapter 6, verse 12 to 30? Basahin mo na lang kapatid. Hindi, nagtatanong Basahin po mo ako na lang. kapatid eh. Alin yung Kaya nga, tinutukoy yun doon lang na sagot natapos sa ko. verse 6? Tinatanong mo, di basahin mo na yung chapter 6. Hindi, hula po Ano na. natin? Anong talata, Nagtatanong nga Kuya po ako Esel? eh. Dahil i-screenshot natin. Walang tinutukoy yan. Vision yan. Vision. Tatanungin ko lang Sige, si pabasa na Sir. lang po. Pabasa yung chapter 6 Wait lang, na wait sinasabi lang, niya. Samix. Kasi nagtatanong pa, Samix. Wait lang. Oo. 6, siguro umpisahan sa 11. Basahin mo buong chapter. Bro, tatagal tayo pag buong chapter 6 ang binasa. Talata. At kung ano yung tinatalakay doon sa chapter. Yun na lang. Yung 6 po, chapter 6, 11 po muna. Ano pong Pakibasa talata, yung Kuya 11. Esel? I-screenshot natin. Verse 11, 6:11. Pakibasa po muna yung 6:11. Ano pong talata yun? Apokalipsis sa Ano is po 11. talata? Doon po muna sa 11. Tatanungin na. Ang sabi dyan sa chapter 7, mga kapatid, at pagkatapos ng mga bagay na ito, yung nakita ni Juan, yung chapter 7, yung apat na anghel, pagkatapos sabi niya, mayroon siyang kwento na nakaraan, at saka nakita niya yung chapter 7. Kaya sinabi ko yung chapter 6. Ito po, Tutok ito. ka ba Sa doon? 12 po muna, basahin ko na lang. Ano po, may nabuksan ako dito. Nang buksan niya ang ika-6 na tatak, nagkaroon ng malakas na lindol at ang araw ay Kuya Esel. tako. Kuya Esel, palakihan po ako. Kuya Esel, Yan. palakihan po Sige. ako. Ika dyan. Kuya Esel, palakihan po ako. Tatanungin natin. Ang tagal naman yung tanong. After po ba? Ikinapit nila si Felix Ayan, Manalo. Siya daw sa yung 12 na, sa tuturo. 12 na ako ha. Magandang balita, bro. O sige, pwede na yung magandang balita, Biblia. Nang alisin ng kordero ang pang-anim na selyo, lumindol lang malakas, ang araw ay nagdilim na kasing itim ng damit, panluksa at ang buwan ay naging kasimpulan ng dugo. Tanong, Kuya Esel, yan, unang tanong ko dyan sa 12, nangyari na ba yan o hindi pa? Pag mangyari yung chapter 7, yung nakita ni Juan, naniniwala ko nang mangyayari na Hindi, yan. yung po munang 12, kung nangyari Wala na pa o namang hindi pa. nangyari dyan eh. Sa panahon ngayon kapatid, wala pang nangyari dyan. Wala bang nangyayari dyan eh? So, hindi pa nangyayari itong chapter 12. Kahit isang selyo, wala bang Wala, binubuksan dyan? wala pa. Wala pa, no? Sabi ko kasi, naganap na yung chapter 7. Okay. O ibig sabihin, kung naganap na yung chapter 7 yung verse 1, dinaganap na din yung chapter 6 para sa inyo. Okay. Sabi mo, hindi pa nangyayari itong chapter 6, 12 to 17. So, buo yan, hindi pa nangyayari, sabi mo. So, babalikan ko na ngayon yung chapter 7. Kasi sabi mo, hindi pa nangyayari yan eh. Sang-ayon ka ba na yung binabanggit doon na pagtatatak ay pangangaral ng ebanghelyo? Hindi. O, alin yung tatak na binabanggit doon sa Tatak chapter ng pangalan ng Diyos.
Ha? Tatak ng pangalan ng Diyos. Tatak ng pangalan ng Diyos? Oh. Anong talata na yung tatak ng pangalan ng Diyos? Chapter 14. 14. Chapter 14, verse 1. Sige pa, basa nga ho. Wala akong Bible eh. Kinuha yung Bible Tingnan mo, ko eh. pag si Brad Esel pupunta sa ibang talata, pwede. Pero pag ako, hindi pwede. Tingnan mo to. Hindi, bro, mamaya ka na bro para hindi mo gulo. Wala. Dito pa nga lang sa verse 1, hindi tayo umalis, hindi nyo alam to eh. Kasi nawala ka kanina, kapatid. Hindi, kaya hindi ka na ako nagtanong. kanina, kaya ako muna nagtatanong. Sabi mo naganap na to. tatak Eh, ng kung, pangalan ng Diyos yung tatak. di ba, ito, 7 seal na Sa to. chapter 14. Ulit lang, back to the scripture, tinatanong ko si Kuya Esel. Eh. Sabi kasi dito, Kapatid na bakit ipagkita mo nga yung chapter 14? Oh, chapter Kung saan 14. ay tatak ng Diyos na buhay. natatakan sila sa pangalan ng Diyos. O yan o. Pangalan ng Ama, yung nasa 140. Eh sabi nyo kasi aral eh. Hindi, nasan Aral dyan ba yung yan? tatak? Nasan yung tatak na binabanggit dyan? Okay, babalik muna tayo. Babalik tayo ha. Babalik tayo sa 7. Saan po doon yung tatak, Kuya Esel? Mamaya ka na, back to the Di, scripture. Saan po doon ipapakita ko yung sa tatak? inyo yung sinasabi ni Brother Esel, bababa lang ako saglit ha. Baka maputol ako. Kukonect ko lang Ano yung ba? laptop ko. Kuya Esel, sa Bakit? 14.1 ba may nakasulat ng tatak doon? Hindi, ipapakita ko sa inyo. Mamaya, para hindi gumulo, back Ayan to the Pangalan nga yung itinata. Mamaya ka na, back to the scripture. Kapatid na, sir. Pangalan nga yung Kuya Esel, itatatak. si ano na lang tanungin ko, si Tinatanong mo back kasi to the kano yung scripture. tatak. Okay lang ba sa'yo? O sige, sige. Total siya ang Kahit sino singit naman na sa amin singit eh. Malayo Sa na ayon ang pa rin. topic. Sabi dito, hanggang sa aming matatakan. Bro, Ano, ang hanggang sa aming paalam namin matatakan. sa host, Sa noo. ang Hindi, paalam banggitin namin ko, sa host, babanggitin ko. May babanggitin muna ako. Hanggang sige. sa aming matatakan ang kanilang mga noo at alipin ng ating Diyos. O, babalik tayo sa 14. Sasabihin mo aral yan. Tingnan mo, babanggitin ko dito ha. O, nakasulat sa noo. Noo. Ano ba naman to? Ito tanong. Ayan o, Ito kanya-kanyang noo. Ito Ito, na nga hindi tanong. naiintindihan ako eh. Yung Ito na nga sinasabi tanong dito ko. sa, Wala pa ng sa tanong. 7 po, Nagwawala ka na, noo. wala pang tanong. Oh. Nagwawala ka na, wala pa akong Malayo tanong. na. Yung sinasabi dito na noo, noo, may ayan o, tanong noo. muna. Pakinggan mo muna yung tanong. Noo. Malayo na ang topic. Tumaliko na nga Paano nga iglesia. layo Tumalo ng na. topic? Hindi malayo yan. Ito na Nakasulat tanong ko. dito noo. Ano yung Easy ka nakatatak lang sa kasi, noo? ano? Yan ang ibig sabihin ni Brother Atakihin Esel. ko. Bro, may Ano tanong yung na bro. nakatatak sa noo? Bro, may tanong na bro. Doon sa Ako na 14.1 naman na pangalan, narinig malayo mo, na ang topic. ito pakisagot lang, back to the Sige, scripture. tanong na, May tanong nabasa na. ka bang tatak? Meron o wala? Ayan o, tatak. Hindi, sa 14.1 na ginamit mo para suportahan yan. Meron, nabasa kang meron tatak doon. sa 14.1? Sinabi. Nakasulat sa noo nila. Hindi, ang Ba- tanong ko kung meron ka bang nabasang tatak. Bak, sayang kayo mga Sige, binabasa mo. sundan mo na Bak, lang. hindi yan maniwala. Sayang lang binabasa mo. Sayang Sundan laway mo mo. Kung hindi yan yung Hindi, Sabi Tatak si- sa noo, tatak sa noo yan. chapter 7. O walang nakasulat. Irrelevant kasi yung yung question mo sinasabi sa eh. chapter 7. Irrelevant yung question mo eh. Tatak Sabi pala dito, sa noo yan. hanggang sa aming matatakan ng Next kanilang question mga na ako. noo. Binanggit yung noo eh. Ibig sabihin, pinatak sa noo. Pagdating dito sa 40, nahanapan mo ako ng tatak. Ano ba naman to? Sabi dito, Ako na lang nakasulat na. magtanong kay malayo Yung na. tatak, Malayo yung na sa tatak topic kanina nakasulat pa- sa kanilang umaga. noo. Tapos hahanapan mo ako ng salitang tatak. Irrelevant. Ito, irrelevant ang tanong nito eh. Ito ngayon ang tanong ko. Paano yung pagtatatak para masulat sa kanilang noo yung tatak na binabanggit? O, ano? Anong? Hindi, ano ang tanong mo? Ano tanong mo? Ang tanong ko, paano ang pagtatatak para magkaroon ng pangalan ng Diyos na nakasulat sa Nakasulat. kanilang noo? Paano? Nakasulat. Paano nga ang pagtatatak? Ay, Hindi mo bahala na sinabing- yung Diyos doon, basta nakasulat. Bahala na yung Hindi Diyos mo doon, alam. basta Susulat nakasulat. nga eh. Mas marunong ka ba sa Biblia? Susulat nga eh. Hindi Hindi, ko nga in-interpret sige. ko eh. Nakasulat nga, yan ang nakasulat. Kabayaan mo na yan. Bahala ka maniwala na kung sa anong inyo. gusto mo Sundan mo na nakasulat. lang sila. Tingnan mo. Ako na lang magtanong. Mabubuking din Malayo sila na sa kung- Adyan, topic saglit kanina lang. umaga. Adyan, Malayo. over mo muna. May asikasuhin lang ako saglit.
Ako na magtanong kasi ang topic malayo. Ang topic, tumalikod sa iglesia. Ngayon, lumpat na ng ibang talata. Eh, doon pa Ako nga na lang sa, magtanong sa sa verse agency. 7 eh. O, basahin natin ah. Sabi dito, then I looked, and behold, on Mount Zion stood the Lamb within 1,400,000, who had his name and his father's name written on their foreheads. Pangalan pala ng father ang Pangalan eh. nakasulat. So, Tapos sabihin nyo, aral. oo, mali, no? Nasa Diyos na yun kung paano isinulat. Basta nakasulat. Tama. Eh, palalabasin kasi nila, si Felix Manalo yung magtatata. Sige na, tuloy na natin. Oo. Paano nga uli yung pagtatatak sa noo? Para magkaroon ng pangalan ng Diyos? Paano nga ulit? Ano, back to the scripture? Nakasulat sa noo nila. Hindi, ang tanong paano? Ang tanong ko paano eh. Bahala ka magtanong sa Diyos. Bahala ka magtanong. Basta nakasulat. Ang sabi kasi, hanggang sa aming matatakan. So, definitely may gagawin para matatakan sa noo. So, paano gagawin yun ng ibang anghel? Nasusulat yung pangalan. Paano nga Ulitin ko lang yung masusulat? tanong ko, isagot ko. Paano nga masusulat? Kung hindi nga pangangaral yan, paano masusulat sa noo yung pangalan ng Diyos? Yun ang tinatanong ko. Pangalan niya eh. Pangalan niya yung nakasulat, di ba? So, hindi mo alam ang sagot. Eh basta nakasulat pangalan. Hindi na ako pwede magdagdag dyan. Ito, basahin ko. Nasusulat sa kanilang noo. Sir, ito, basahin ko sa Ezekiel Paano na. ba? Paano Ganito. magkakaroon ng Kasi ang sabi, di ba, sa paano 7:2, magtatak? Yun yung tanong. Hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo. Mga anghel eh. Anghel nga yung magtatatak eh. Isulat nga eh. Eh kung Ayun paano, nga. paano yung pagsulat, hindi na natin problema doon. Hindi na naman, burden mo na At yun. bakit mo pa problemahin eh? Tinatak nga ng anghel. Ito, anghel ang magtatatak. O eh kayo, kung tutol kayo doon. Ito tanong ko sa ngayon, inyo? Kuya Ese. Ano sa inyo kung tutol kayo doon? Dahil anghel ang magtatatak, para sa iyo ba yung anghel na binabanggit doon, anghel na espiritu sa likas sa kalagayan? Eh, yun ang nakalagay eh. Hindi nga, espiritu sa likas sa kalagayan yun. Yun nga nakalagay. So, espiritu sa likas sa kalagayan yung anghel. Sabi dyan, Oh, anghel ang nakita ni nakalagay. Apostol 1 umaakyat. Oo. Sino yung umaakyat na anghel na yon na bumaba? Sino yon? Hindi yan tao, hindi yan tao. Si Felix Manalo. Sino nga yun? Sino? Kung hindi nga yun, sino yon? Manalo, umakyat, bumaba. Hindi yan. Felix Manalo yan. Tinututulan nyo ng tinututulan. Hindi nyo pala alam kung sino yung anghel na yon. Hindi nga yan tao, hindi yan Wala tao. akong tinatanong kung Oh, tao. kilala ko yan. Tingnan mo, Ano yan? babasahin ko. Ang Kuya Max. tinatanong ko kung sino. Babasahin ko. Sabi Kuya ko, Max, si ano na nakita lang ko ni tanongin mo Bangay. si back to the scripture, Na wag na si umaakyat Esel. sa Kasi sigatan. palaging sumisingit si Taglay back to niya. scripture. Taglay niya yung tatak So, ng siya Diyos. na lang yung tanungin mo. Oo. Ayan o, taglay niya daw yung tatak ng Diyos. Hindi yan tao, hindi yan tao. Taglay niya daw yung tatak ng Diyos. Ibig sabihin, siya lang ang may bukod tangi na pwedeng magtatak. Taglay niya. So yung anghel na espiritu sa likas sa kalagayan yan. Back to the scripture. Yung tinutukoy dito na anghel ay hindi nga tao yan. Okay. Alin yung Kasi sikat ibig sabihin, ng araw na lumilipad yan. inaakyatan ng Anghel ibang yan. anghel? Eh di yung ano ng araw, yung rays ng araw. Lumilipad yan. Ibig sabihin, literal na anghel na espiritu yan. Maakyat eh. Wala naman sinabing may pakpak dito. Wait lang. Laruhin muna natin, Kuya Max. Akala ko ba Kasi yung anghel dalawang messenger? sagot nila. May, Bakit nilalagyan may nyo ng nagsasabi. pakpak lumilipad? May nagsasabi. Dali lang, back to scripture. May nagsasabi kasi na espiritu daw yung anghel na yan. At may nagsasabi naman na hindi espiritu. So ano ba Sige nga, tungkol sige sa nga. Iba Basahin sila na ng yung sagot eh. espiritu. Nakita ko. Espiritu ba? Nakita ko, sabi ni Sa Juana. mix eh. Sa Ano ba mix. Sa mix. espiritu? Oo. So, So hindi espiritu yan. Nakita ko.
Ayun nga, ang tanong nga sa'yo, kung hindi nga espiritu yan. Sabi mo, Pag sabi niya sinabi kanina. mong espiritu, sabi niya hindi yun kanina, nakikita. Hindi daw tao yan. Ngayon, nung nabasa niyo yung nakita ko, hindi raw espiritu naman. Ano ba talaga sa dalawa sagot mo? Pag sinabing espiritu, hindi yun nakikita. Para yung hangin. Ulitin natin yung tanong. Ulitin natin. Oo, kasi marami kasi ang kategory ng anghel. Meron talagang Ulitin natin yung tanong. meron talagang anghel. Ipa-finalize, ano. Okay, basahin Scripture, natin. ipa-finalize, ha. Basahin. Dali lang, Kuya Samix. Kuya Okay. Samix, ipa-finalize mo na. Kaya Max, pakiulit yung tanong for ipa-finalize. Sige, May sige. binabanggit dyan yung trabaho ng ibang anghel magtatak. Yun bang anghel na binabanggit dyan? Espiritu ba o tao sa likas sa kalagayan? Hindi nga tao eh. Hindi nga tao binabanggit dyan eh. So, yan ha, maliwanag ha. Hindi raw tao. So, kung hindi tao, espiritu yan. Hindi rin sinabing espiritu, basta sinabing anghel. Espiritu. Anong nilalang yan? Hindi tao, hindi rin espiritu. Anong So, nilalang hindi yan? ko pwedeng sabihin kung sino yan. Bahala So, kayo hindi mo mag-isip. alam. Alam ko yan kung Okay. sino yung ibang anghel na yan. Alam ko yan. Ako naman, saglit lang, may sasabihin lang muna ako, back to the scripture, yung ano na yan, yung anghel na nagtatatak na yan, mababasa natin yan, nasa Old Testament, nag-exist na yan. Basahin natin dito, ha? Ezekiel 9 verse 4. Sabi dito, sinabi niya rito, libutin mo ang lungsod ng Jerusalem at lagyan mo ng tatak sa noo ang lahat ng nagdadalamhati dahil sa kasuklam-suklam na ginawa Hindi ron. rin espiritu. Bak- Anong Ito ang problema dyan, sir. Ba't inagaw nyo yung trabaho ng anghel na to na taga-tatak? sure muna? Clarification lang po muna. Ang sagot ni back to the scripture, batay doon sa Apokalipsis 7:2-3, hindi daw po yung tao na, yung anghel na tinutukoy, hindi daw po yung tao, hindi din daw po yung espiritu. So, hindi po natin alam kung ano yung anghel na yon. So merong anghel Pang na tanong, hindi espiritu sa sir, sabi dito, kalagayan. hanggang sa matatakan namin ang alipin ng Diyos sa kanilang, kumbaga hanggang makumpleto, sabi sa Revelation 4, ay 7, Mamaya no? ka na, Samix. Pag So- ikaw naman tinanong, di ka naman nakakasagot. Ang gulo naman, ano ba? O sige, kayo na nga. Pagkalutin natin si back to the scripture. Sa Kasi mix, siya yung sa mix, paraanin mo muna silang dalawa sa mix, o silang dalawa muna mag-uusap ni back to the scripture. Oo. Pabayaan muna natin sila. Pakinggan lang muna natin sila. tanong. Sabi mo, hindi tao. Kuya Max, medyo mahina ka, Kuya Max. Kuya Max, medyo mahina ka. Hello. Medyo mo bro, pudol-pudol. Wait lang. Hello. Dinig ka ba ako? Hello? Dinig na po? Dinig na ako, Kajan. Hello, dinig na ako. Naingat Ayan, medyo okay na. Ayan, okay na. Sige, Kajan, ikaw muna, Kajan. Nagkaipit-ipit na si back to the scripture eh. Okay na, Kuya. Okay na. Ayan, okay na. Okay na. Sige. Okay, sige kapatid na Christ. Ikaw muna. Sige, salamat po sa time. Ano po, alamin natin ang totoo. Yan ba talaga si Felix Manalo o yung anghel talaga? Nandun naman sa simula sa pahayag 7:1 pa lang makikita na natin yung realidad eh. Ang sabi ni ang sabi ni Juan at nakita ko ay anghel eh.
Hindi niya sinabing tao. Ano sabi po ni Juan? At nakakita ako ng anghel. Ibig ba sabihin, hindi marunong tumingin si Juan ng pagkakaiba ng anyo ng anghel at tao? Diba? Ibig sabihin, talagang anghel. Ikalawa po, bakit hindi tao yan? Ang sabi, nakatayo sa 4 na sulok ng daigdig, north, south, west, and east. O, saan nakatayo? Meron bang tao na nakatayo sa 4 na sulok ng daigdig? Ang sabi, anghel ang nakatayo sa 4 na sulok ng daigdig at hindi tao. Tanong is God. Narinig na ba ako? Ako, may oras ako. Ikalawa, ang sabi, yung anghel na umakyat sa silangan, may hawak na pantatak. Alam mo yung may hawak na pantatak na yan, nabanggit na yan sa Lumang Tipan, sa aklat ng Ezekiel. Sabi doon, yung anghel na may hawak ng pantatak, tinatatakan niya yung mga maliligtas. Ang tanong, sino ba yung tinatatakan ng anghel na yan? Yung mga maliligtas na 144,000 na mga Israelita sa 12 lipi ng Hudyo. Sa makatuwid yung gawain ng anghel na nagtatatak sa Ezekiel ay same din ang ginagawa ng anghel na ito sa pahayag, nagtatatak ng mga taong ililigtas ng Diyos. Sa makatuwid po, hindi si Felix Manalo yan. At kung si Felix Manalo yan, kasi ang gawain ng umakyat sa silangan ay nagtatak ng mga Israelita, sabi niyo man sa pangangaral, ang tanong, si Felix Manalo ba nung nabubuhay pa, meron na convert na 144,000 na Israelita? Ito ang gusto kong sagutin ng mga mag-aargumento sa akin. Patunayan nyo na si Felix Manalo ay merong na-convert na 144,000 na Israelita. Kasi ang sabi nyo, ang pagtatatak ay pangaral. Maliwanag na yung umakyat sa silangan ang nagtatak, siya mismo, hindi ibang tao. Kaya patunayan nyo na si Felix Manalo ay merong na-convert, kung yung ang inyong paniniwala, na 144,000 na lipi ng Israel nung siya ay nabubuhay pa. Kung wala po, tunay na anghel yan. At kung wala naman kayong mapapakitang ebidensya na meron siyang na-convert na 144,000, siguro pag-isipan nyo na lang kung kayo ay nasa tunay na iglesia o nasa iglesia ng Pwede na ako demonyo. magtanong, is God? Salamat po. Okay. Tanongin na kita, total, nagpahayag ka dyan eh. Sabi mo, hindi tao yung anghel na binabanggit sa Apokalipsis 7. Hindi tao sa likas na kalagayan. So, ang paniniwala mo ba, yan ay espiritu, yung mga anghel na yan? Opo. Okay. Sunod na tanong ko, alin ang tatak na binabanggit dyan? Kasi iba naman kayo ng aral ni Back to the Scripture. Alin yung tatak na binabanggit dyan sa 7:2? Binabanggit po dun sa Ezekiel, tatak ng pagliligtas. Kaya mapapansin mo, ang tinatakan dyan, 144,000 na lipi ng Israel. Ang sabi sila ay ililigtas. Kaya Okay, kung tatak ng pagliligtas, kung tatak ng pagliligtas, paano maliligtas yung mga tao sa pamamagitan ng tatak na sabi mo ang gagawa nun yung anghel na espiritu? Ang Diyos ang magliligtas sa kanila. Mali ang tanong mo. Maliwanag na ang Diyos ang magliligtas sa kanila at ang Diyos ang pumili sa kanila, hindi ako. Kaya ang tamang... O basahin ko sir. Ang nagtatatak anghel talaga, basahin natin Magbigay ka ng sa pangalan, Ezekiel 9:4. Mamaya ka na sa mix. Sinabi niya rito, Tinatanong libutin ko mo ang kasi, lungsod ng gugulo Jerusalem tayo, at lagyan bro, mo ng pagka tatak sa noo tinatanong ang ko lahat muna si ng Scott. nagdadalamhati sa mga Pabayaan kasuklam-suklam mo na muna, ginawa dalawa ko. pa ay nag-uusap sa mix. Is Mamaya God. na sa mix and click lang. Magbigay ka ng pangalan, sinong anghel ang nagtatak doon sa sinasabi mong 144,000? May kasabihin po kasi ang Church of Christ. Na Walang nilagay. When the Bible, excuse me, bago ko sagutin niya, when the Bible, may kasabihan po ang Church of Christ, when the Bible is speak, we speak. When the Bible is silent, we must silent. Kaya sa tanong mo, sino, wala po kaming maibibigay kasi wala namang ibinigay na pangalan ng anghel. Basta't naniniwala kami na yan ay anghel. Okay, wala. Sabi mo sa bawat propesiya Wala ba pag po, merong kasi wala pong hinuhulaan, binanggit. nagkakaroon ba ito ng katuparan at binabanggit din ang pangalan? Yes, pero sa puntong yan, sa pahayag 7:2 at sa Ezekiel, hindi binigyan ng pangalan yung anghel. Kaya kung magbibigay ka ng pangalan, yan ay pagdaragdag sa nasusulat na kinamumuhian ng Diyos. Okay.
Sabi umaakyat sa Hindi po namin silanganan. gawain na Yung ibang magdanda. anghel na yun na sabi mo Gawain lang po namin espiritu. ay magbasa. Sabi mo espiritu sa likas na kalagayan, yung ibang anghel na yon umaakyat sa silanganan. Alin yung silanganan na inaakyatan nung ibang anghel na sabi mo espiritu sa likas na kalagayan? Trono ng Diyos. Kasi ang trono ng Diyos ay ang source ng liwanag. Diba ang araw ay matatagpuan sa silangan. Kaya ang kahulugan po niyan, trono ng Diyos. Umaakyat sa trono ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ang source ng liwanag. Sunod na tanong. Anong talata na ang silanganan ay trono ng Diyos? So, bigay ka ng talata. Wala rin naman pong Wala talatang na may bibigay ng Pilipinas ang silangan base sa Biblia. Pero mas malapit ang Pilipinas. Wala pa ako sinasabing na ang- Pilipinas. Ang tinatanong ko, batay sa sagot mo, nasabi mo ang silanganan, trono ng Diyos. Anong talata na ang silanganan, trono ng Diyos? Wala pong akong may bibigay pero ang sabi wala. ko silangan. Pero ang silangan po ay ang source ng liwanag. At kung naniniwala po kayo na ang Diyos ang source ng liwanag at ang Diyos ang liwanag, ibig sabihin sa trono yan ng Diyos. Okay. So, paliwanag mo na lang yun, di ba? Walang talata. Likod Ako na Sabi magtanong, dyan, malayo ko sa topic. Ang topic siya'y ngayon, sumigaw malayo na sa malakas na 4 na anghel. Kailan sumigaw yung espiritu sa likas na kalagayan? Tama. Ibang anghel. Kailan sumigaw yan? Ang tanong mo kailan, ibig sabihin nagtatanong ka ng panahon. Yan po ay sa future tense pa, mangyayari pa lang sa hinaharap. Kasi wala pa naman pong nababalitaan na 144,000 na Israelita. Yun bang sumigaw future tense? Yun bang sumigaw is God future tense? Sabi mo future tense. Ang tanong ko kailan, ang sagot ko ay Hindi. tama. Sabi, ang sagot mo kasi, yan ay future tense dahil sa terminong sumigaw. Anong ko sa'yo, yun bang sumigaw? Future tense ba yun o past tense? Ang sabi ay sa Anong darating yes? aklat Anong ng yes? pahayag, Future aklat ng tense ula. ba o past tense? Pinag-uusapan natin ang kabuuan ng konteksto. Hindi, sagutin mo Sa kung kabuuan future po ng tense o past konteksto, tense. Present tense po yung sumigaw, pero ang konteksto ng kwento ay sa darating na panahon kasi aklat ng pahayag yan. Alin yung sigaw na binabanggit dyan kung sa darating na panahon pa pala mangyayari yan? Hindi mo naman sabi, hindi naman lihim yung isinigaw ng anghel. Ang sinigawan niya yung mga anghel, napigilan Hindi, muna alin yung yung sigaw? hangin na Hindi ko wag tinatanong kung sino sinigawan. Alin yung sigaw? Ang tanong ko, alin yung Hindi sigaw? naman, sabi ko, hindi, hayag naman yung isinigaw ng anghel. Ang sigaw ng anghel, wag nyo munang pahipin yung hangin. Pigilan nyo muna hanggang sa matatukan ang 144,000 na Israelita. Okay, sunod na tanong. Maliwanag ha, inutay-utay ko yung mga tanong ko. Binanggit mo, sinunod mo kanina sa paliwanag mo yung talatang 4. Na yan ay tumutukoy sa Israel, 144,000. Yun bang 144,000? Natatakan na ba yun o hindi? Kasi mangyayari pa lang sa hinaharap. Alam naman po natin, yan ay ang kwento ng pagdating ni Jesus. Natatakan pa lang. Pagdating ni Jesus. Yes, mangyayari pa lang sa hinaharap. Kasi nga, ang aklat ng pahayag ay mangyayari sa panahon ng pagdating ni Jesus. O sa Natatakan malapit pa lang ha, sabi mo Sabi sa 4, narinig ko ang bilang ng mga natatakan. Pag sinabing natatakan, tapos na o hindi pa? Pero ang sabi ko nga, present tense yung nagsasalita, pero mangyayari pa lang yan sa hinaharap. Ano po? Kailan naging Kinukwento niya present lang tense yung natatakan is God? Pelikula. 'Di ba? Sa mga pelikula, kung nanonood tayo mga future na pelikula, nagsasalita naman ng present Yun bang tense yung ibang bida. anghel? Pero Yun bang ibang setting, anghel magtatatak o nakatatak na? kasi nga future tense pa lang yan. Ang Magtatatak pa lang ha. future tense, kahit nagsasalita ng present tense ang karakter, pero maliwanag na ang pangyayari ay mangyayari pa lang sa future.
Itong sa 4 sabing natatakan na. Sabi mo, future tense yung natatakan na. Future tense ha. Ang tanong ko, bakit may eksaktong bilang na 144,000 kung sa future tense pa pala o sa future pa mangyayari yan? Ang Diyos ay nasa lahat ng dako. Ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ay nasa past, Ano na present. lang sinasagot ni Isgad? Tama po ang sagot ko, brother. Kasi ang tanong mo, bakit? Ang tanong ko, kasi ang Diyos ay nasa lahat ng dako. Kaya nga hula mangyayari sa inaharap, nakikita na ng Diyos ang hindi mo pa nakikita. So ang matatatakan lang ng ibang anghel ay 144,000? Bakit ayaw mong paniwalaan? So ang maliligtas lang 144,000, yes or no? Hindi po. Ang sinasabi lang yung tatatak ang hindi sinasabing maliligtas. Ang sabi yung Okay. pagtatatak sa lipi ng Israel. Hindi pinag-uusapan diyan ang kaligtasan ng lahat ng tao. Next question. So merong hindi natataka na maliligtas. Next question. So pagbalik ni Kristo, yung 144,000, anong gagawin ni Kristo doon? Pangangaralan pa, yes or no? Wala na. Si Kristo ay babalik na para maghukom, hindi para mangaral ng salita ng Diyos. Ang sabi sa kanyang muling pagbabalik, hahatulan niyang tao at hindi mangangaral ng bagong aral. Kaya Ito tanong ko ngayon is God. Sabi sa 3, hanggang sa aming matatakan, na yung matatakan, future tense. Pagdating sa 4, natatakan. Yun bang trabaho ng ibang anghel na magtatak? Pagdating sa 4, natatakan na? Pareho o hindi pareho? ang yan lang iba't ibang pangyayari sa panahon, setting po at oras. Kung sa pelikula, nagbabago-bago ang setting, mabilis yung takbo ng kwento. Sinasummarize niya na lang yung nakikita niya. Next question. Next question. Sino naman yung 4 na anghel na binabanggit doon? May kasabihan kami when the Bible is Sabihin mo na When lang the bro, Bible wala. is silent. So yung kasabihan ng babanggitin mo, wala naman kami Pwede. pakikita. Para maintindihan yung sagot ko. Sa amin po kasi, sa Church of Christ, when the Bible is speak, we must speak. When the Bible is silent, we must silent. Dahil wala pong binabanggit na pangalan yung 4 na anghel, wala po kaming babanggitin pangalan. Salamat. Ulitin natin ha, yung sikatan ng araw o silanganan, sabi mo trono ng Diyos. I-recap lang natin ha, premise lang to. Pero hiningan kita ng talata, sabi mo walang talata. Na ang sikatan ng araw o yung silanganan ay trono ng Diyos. Oh. Tapos sinabi dyan, sumigaw siya ng tinig na malakas sa 4 na anghel. Tinatanong kita kung sino yung 4 na anghel, nag-quote ka ng kasabihan nyo when the Bible, kung ano-anong kasabihan mo na binabanggit na pangalan, kaya walang pangalan. Pero sabi mo, espiritu yan sa likas na kalagayan. Sang-ayon ka ba na meron tinawag na anghel na tao sa likas na kalagayan? Okay lang Kuya Esel, pwede pa-mute kasi parang nag-feedback po ako. Okay. Pwede pa-mute. Okay naman, wala naman nag-feedback. Sino Sa akin yung po, i-mute? parang nag-feedback po sa akin eh. Nagpipigban yata kay Brad Esel. Kay Brad Esel yan. Ako ba? Okay. Okay, siguro Christ God, kung may tanong ka, ikaw naman ang magtanong, hindi puro yung Sige, INC. kayo naman magtanong. Sige. Ako magtatanong. Ako naman last Saan na to. mababasa sa Biblia, kayo ba ay naniniwala sa kasabihang Bible alone? Iglesia ni Cristo? Yes or no? Yes, sa paraan ang pananampalataya namin ay nakasalig lamang sa Biblia. Masasabi niyo bang pagdaragdag kapag hindi mababasa sa Biblia ang sinasabi niyo? Yes or no? Hindi pagdaragdag yon, lalo na kung kasang-ayon sa nakasulat sa Biblia. Kasi may mga termino sa Biblia na hindi ginamit sa termino natin ngayon. Okay. Tanong ko, saan mababasa na yung anghel na umakyat sa silangan kasi Bible alone kayo ay si Felix Manalo? Mababasa natin yan dyan din mismo
Pero yung word na Felix Manalo, kagaya, alam ko narinig niya na ito, sinagot din ata to ni Kajan kanina. Hindi babanggitin din yung sa hula, lalo na kung tumutukoy sa sugong mangangaral, kailanman, ni isa, walang binanggit na sugong mangangaral kapag hinuhulaan pa lamang o propesya pa lamang. Next question, sabi mo nasa Biblia. Tinanong kasi kita kung saan matatagpuan si Felix Manalo. Sabi mo nandyan sa Biblia. Basahin mo ang Nasa talata Biblia. para marinig ng lahat. Basahin natin ang talata. Nakita ko ang ibang anghel. Ang ibang anghel na tinutukoy dyan, ang katuparan, ang kapatid na Felix Manalo. Pero ulitin ko, wag mo nga hanapin yung pangalan dahil kung pangalan ang ilalagay dyan, hindi na propesya yan patungkol sa sugo. Bakit maglalagay ng pangalan dyan? Di sana hindi Christ is God ang pangalan mo. Kung ang inilagay dyan ni Felix Manalo, baka Felix Manalo na rin pangalan mo. Ay paano kung sabihin ko, brother, na yung tinutukoy na yung ibang anghel ay ako mismo si Christ is God? Paniniwalaan mo ba? Yes or no? Malabo. No na no. Paano magiging Christ is God? Sa kanya, hindi yung tao. Anghel na yan. Isipin mo, taglay ang tatak ng Diyos na buhay. Huwag ka masasaktan is God. Ang taglay mo, hindi tatak ng Diyos. Okay, next question. Kung bakit hindi ako, anong basehan mo? Bakit hindi ako ang tinutukoy na anghel na umaakyat sa langit sa silangan? Anong basehan mo? Bakit hindi ako? Ang basehan ko, una, ang iyong itinuturo kasinungalingan. Diyan pa lang sa pangalan mo na Christ is God, kasinungalingan na agad. Pangalawa, malaya ako sumagot dahil kung ano batayan ko nagbabautismo ka sa putik. Walang ganong apostol na nagbautismo sa maruming tubig. Ikaw nagbautismo ka sa putik. Kulay putik ang tubig. Pangatlo, napakarami isgat kung iisa-isahin ko, nako di tayo matatapos dito. Okay, salamat brother. Malabong ikaw yan. Okay, salamat brother. Kung gayon, kung tanggap ko naman na hindi nga ako yan, kung talagang ngayon, ano naman ang patunay mo na hindi yan si Felix Manalo? Yung Ang patunay ko nga si kapatid na Felix Manalo yan. Tatanong mo na hindi yan si kapatid na Felix Manalo. Okay, sa mga katuwid, hindi kayo Bible alone, kundi kayo magdadagdag sa Biblia always. Yung bang kasabihan nyo? Sagot. Bible alone kami kung ang pag-uusapan, ang sinasampalatayanan namin nakasalig lamang sa Biblia. Pero wala kaming doktrina na kapag hindi nabasa ang pangalan sa Biblia, hindi na namin sinasampalatayanan yung nakasulat sa Biblia o hindi na kami masasabing biblical basis. Okay, kasi uulitin ko talaga kaibigan. Uulitin ko isgan. Lahat ng sugong mangangaral na hinuhulaan, kailanman sa propesiya pa lang, hindi binanggit ang pangalan ng hinuhulaan. Okay, sige. Ngayon, ang sabi diyan, yung anghel na umakyat, brother, yung anghel na umakyat sa silangan ay may tinatakan na 144,000. Meron ka bang maipapakitang ebidensya sa kasaysayan ng buhay ni Felix Manalo na meron kayo na-convert na 144 na Israelita? Meron o wala? Wala kasi nga is God. Yung ibang pangyayari yan. Yan, natatakan na yan. At ang nagtatak dyan is God para lang sa iyong kaalaman, si Apostol, ang ating Panginoong Jesucristo. Yung kordero mismo ang nagtatak dyan. Kaya nga ang bilang, andyan na eksaktong bilang 144,000. Samantalang yung ibang anghel, hanggang sa aming matatakan ito, ang trabaho ng ibang anghel, magtatatak pa lang. Pagdating sa 4, diyan, natatakan na yung mga yan. Okay, di ba sabi nyo Bible alone kayo at ang sabi mo yung anghel na nagtatatak ay si Jesucristo. Saan mababasa na si Jesucristo ay may tinatakan na 144,000 na Israelita sa aklat ng pahayag? Okay, umpisahan natin na yung tatak, Efeso 1:13 hanggang 14. Mga viewers pakinggan nyo. Si Umpisahan natin ang Efeso 1:13 hanggang 14. Pahayag po ang tanong ko, brother. Pahayag sa aklat ito ng nga sinasagot nga kita. Tumahimik ka muna, sinasagot kita. Gusto ko munang ipaunawa sa inyo na ang tatak, Efeso 1:13 hanggang 14, Espiritu Santo. Paano ang pagtatatak? Nandun din sa Efeso, pangangaral lang salita ng Diyos. Si Kristo ba nangaral? Oo. Sino pinangaralan ni Kristo? Mga Hudyo. Mga lipi din ni Israel. Kaya yung 144,000, yan yung pinangaralan ng kordero. Kaya nga pag tinuloy mo yan, at narinig ko ang bilang ng mga natatakan, tapos na to.
na 100,000 o ano ba isang 144,000 144,000 sa bawat angkan. Okay. Sabi mo 144,000. Saan mababasa mula sa Mateo maliban sa pahayag na merong 144,000 na tinatakan si Jesus? Mababasa na merong 144,000 na tinatakan si Jesus kasi ang sabi mong yung nagtatatak na anghel ay si Jesus at hindi si Manalo. Ayan na nga sa 3. Diyan nakita na kasi pag binasa natin, Pakibasa nga po 3 kung may nakita nga may tinatakan si Jesus. Diyan po ba sa sasagutin ko is God. Tiyak po ba kayo Makinig ka may muna is mababasa God. dyan? Ang sabi ng Diyos kay Juan, kay Apostol Juan, ang isusulat niya yung mga bagay na nakita niyang nangyayari at mangyayari pa lang. So bakit na isulat ni Apostol Juan yan sa 4 na natatakan na ng kordero yung 144,000? Kasi nakita niya na yan. Nangyari na yan. Sabi naman ng Panginoong Jesucristo o sabi ni Apostol Juan sa 1:20, 30 hanggang 31, marami pang ginawa ang Panginoong Jesucristo na hindi nangasulat sa aklat na ito. Ngunit ang mga ito ay nangasulat upang kayo ay magsisampalataya. So marami sa mga ginawa ni Kristo hindi na naisulat sa Biblia. Okay, next question. Ang sabi nyo kasi, yung umakyat sa silangan na anghel ay si Felix Manalo. Tapos sabi dun sa kasunod context, yung umakyat sa silangan may hawak na pantatak para tatakan yung 144,000. Ang sabi mo, hindi yung si Felix Manalo kundi si Jesus. Ang tanong ulit, paglilinaw, sino nga ba talaga yung anghel na nagtatatak? Si Jesus ba o si Felix Manalo? Parehas nagtatatak yan dahil ang anghel tumutukoy sa tungkulin. Ilang ang anghel ba yung angelos ay umakyat? messenger. Ilang anghel yung umakyat sa silangan? Saglit lang bro, saglit lang. Sa 3, sa 2, binabanggit yung ibang anghel. Ang trabaho ng ibang anghel nasa 2 hanggang 3. Hindi Iba sa ang makatwid, trabaho anghel si nung Jesus, nasa hindi 4. Diyos, hindi tao. Ano na? Sa makatwid, anghel na ngayon si Jesus at hindi na tao ayon sa inyong aral. Tao rin dahil hindi tumutukoy ang anghel sa likas sa kalagayan. Ang anghel ay tumutukoy sa tungkulin. Ano ba si Kristo? Dakilang sugo. Nangangaral si Kristo. Pag-aralan nyo kasi yung terminong angelos para maunawaan nyo na pag sinabing anghel, hindi espiritu sa likas na kalagayan agad. Ang hirap kasi, hindi kayo nag-aaral kung ano ibig sabihin ng anghel. Akala nyo agad, espiritu sa likas na kalagayan. Next question. Yung 4 na anghel na sabi mo ay pumipigil ng hangin. Tama ba ang paniniwala nyo na sila ay 4 na pangulo ng makapangyarihang bansa? Yes or no? Yes, tama 'yon. Yan yung mga nangunguna sa mga malalaking bansa noon. Ang Bakit? sabi doon, Ang mga hari ba, ang mga nasa gobyerno ba, ang pamahalaan ba ay mga sinugo din ng Diyos? Oo, nasa Roma. Subukan mo ako hanapan na ang mga namamahala ay sinugo rin ng Diyos. Sige, babasahan kita. okay, next question. Yung 4 na anghel daw, ang sabi sinigawan ng anghel. Sabi niya sinigawan niya ang 4 na anghel na huwag mo nang pahipin ang hangin. Saan mababasa sa history ng world history na si Felix Manalo ay inutusan yung 4 na pangulong yan? Meron bang Ito sagot. mababasa world Wala kang history? mababasa sa history ganon, is God. Bakit? Dahil niliteral mo yung sigaw. Yung sigaw, kagaya lang din yan nung binabanggit dun sa dugo ni Abel. Sumisigaw, pero hindi literal. Ano ngayon ang ibig sabihin ng sigaw? Yan ay kasalungat na gawain. Ang gawain ng ibang anghel, ukol sa pagliligtas. Ang gawain ng 4 na anghel, tungkol sa kapahamakan. Kapag Diba sinigawan ang ba, linaw pag brother? Iglesia ni Cristo nagpaliwanag? Kapag sinigawan ba, narinig ba nung 4 na anghel kaya hindi nila itinuloy? Hindi nga. Kagaya Ibig lang din yan ng sumisigaw, yung dugo ni Abel. Oh, Ibig bang nasaan ang dugo sabihin? ni Abel dyan? Nasaan ang dugo ni, ang tanong ko kasi brother, hindi ang dugo Sinasabi ni ko Abel. nga, kagaya lang din yan ng Diyos, sigaw. Sabi ng mo, sigaw hindi sa naririnig. dugo ni Abel, hindi malaking literal na kasinungalingan sigaw. yun, sir. Okay, next question, hayaan niyo siya magsinungaling. Sa makatwid, kung wala pa, nagkaroon Hindi ba, na kayo. pag sinigawan ba, ay merong nangyaring komunikasyon o walang nangyaring komunikasyon mula doon sa umakyat sa silangan at sa 4 na anghel? Meron ito bang sagot. nangyaring komunikasyon, meron o wala? Kung sa symbolical, wala. Kung sa literal, meron. Ano Okay. ba ang binabanggit dyan? Symbolical.
Yung sigaw, ano ang sinisimbolo ng sigaw? Magkasalungat na gawain. Hindi sila parehas ng trabaho. Ang trabaho ng ng ibang anghel, magtatak o mangaral ng salita ng Diyos. Efeso 1:13 hanggang 14. Ano trabaho ng 4 na anghel? Ang trabaho niyan tungkol sa kapahamakan ng buong daigdig. Okay, next, naiintindihan brother. mo? Saan mababasa na ang kahulugan ng sigaw ay magkasalungat na kahulugan? Ito, kagaya nung sinasabi sa dugo ni Abel. Ito, banggitin ko sa iyo Katunayang hindi literal yan. Magkasalungat ha? Siguro brother, after init Basahin Esel, natin bigyan mo dito. kami ng time na mag-conclusion. Siguro. Ba't maglalatag ka? Sawa Bigyan ka mo na naman ako ng doon. Conclusion na, 5 minutes, conclusion na Brother Esel. brother. Conclusion na siguro. Tatapusin ko na Mahaba itong tayo na sa iba. Revelation 7, Brother Esel, 5 minutes. Conclusion na lang po. Conclusion na Malingan lang. sinasabi ni Sir So, kasi wala doon na sa kayo, sawa na dugo kayo ni magtanong, Abel, nasasagot narinig lahat ng ng Diyos tanong eh. nyo, no? Ito naman hindi narinig. Sa ENC. Okay na. Teka, naman teka, ito tanong muna sa'yo, yung Uri, ito sandali muna lang. yung Conclusion na. Okay na yung Ito muna yung conclusion na. sagot. Meron pang ibang gusto magsalita. Nakakaya sa iba. Sandali lang, magtanong Ito ako muna yung muna sa sagot. ENC para makakuha ni. Ito, Malayo na yung topic kayo sagot, kanina. Pag binasa mo yung Genesis 4:10, may binabanggit dito, ang tinig ng dugo ng iyong kapatid ay sumisigaw sa akin mula sa lupa. Ibig bang sabihin yung sigaw na yan talagang sigaw? Ang tanong, narinig ba ng Sumisigaw Diyos? sa Diyos yung dugo ni Abel? Anong kasalungat doon? Di ba narinig? Ibig sabihin, hindi iyan literal. Ano ang symbolikal lang binabanggit diyan na sigaw? Yung kasalanang nagawa ni Cain kay Abel. Humihingi ng hustisya. Napansin mo yon, Isgad? Okay, pwede na po sa para nakakaiman sa iba. Bro Esel, bigyan mo na ako ng 5 minutes. Naman ako naman magtatanong. Tatapusin ko na Ano itong Revelation 1. Teka lang, dalawang tanong lang to, Esel. Bigyan mo Tanong na nila ako. kadyan. Dalawang tanong Wala lang. na silang maitanong. Hindi, brother, 3 minutes na lang siguro conclusion. Tapos, Ako na lang, para sa iba naman. Esel. Dalawang tanong lang sa akin, dalawa. Hindi, 3 minutes lang kasi para pagko-closing lang. Esel, dalawang tanong lang sa akin. Pwede. Saka si Kuya Max hindi Ay, naman kanina na nagpahayag ako, hindi pa Ikaw nga nagtatanong. nagpahayag ka kanina, Isgad eh. Tanong muna ako, sandali lang. Naman si Bro Romeo, di pa Sabi niya, di ba pinaliwanag mo na yan, Isgad? I mean, pinalabo mo na yan, di ba? Kay Sir, sabi niya, tao daw tong 4 na anghel dito sa Revelation 7. Ang tanong ko, sabi dito kasi, sabi dito, wag ninyong pinsalain ng lupa, ang dagat o ang punong kahoy hanggang hindi pa namin nalalagyan ng tatak sa noo ang mga lingkod ng ating Diyos. So, kung hihintayin pa ng 4 na anghel na to matatakan. Kay Jesus, kay Felix Manalo. Oo, Naging sabi tao, dito, kung tao naging to, anghel, tapos sa bandang huli po, naging teka lang, praise God. Walang Ako muna, ganyan ako muna. po ang Biblia. Bibira naman. Nagtatanong Maliwanag ako. po ano. Mute Isgad, niyo muna saglit. si Isgad, Kuya. Maliwanag, saglit hindi, lang. Salita, brother. Saglit lang, Isgad. Ako muna, ang haba na ng tanong mo kanina eh. Kung tao to, yung 4 na anghel na to na may kapangyarihang puminsala sa daigdig, bakit namatay na to? Ito, sabi dito, hihintayin pang matatakan yung alipin ng ating Diyos, sabi dito. Kung sa Pilipinas to, sabi nyo, hindi nyo pa napapangaral yung ebanghelyo sa lahat ng kinapal, di ba? Patay na yung 4 na anghel nyo eh. Sabi dito, hihintayin nilang matatakan muna bago nila wasakin yung mundo. O, di ba? Tanong doon. Bakit tao yun? Hihintayin pa nilang matatakan muna bago nila wasakin yung daigdig. Ito sagot. Wala naman sinabi diyang hihintayin. Ang sabi diyan, ang sabi sa 2, yung sa 3 kanina, huwag ninyong ipahamak ang lupa kahit ang dagat. Hindi mo liliteralin yung mga sinabi diyan, kapatid. Yan ay propesiya. Ang nangyayari kasi sa inyo, nililiteral nyo yung propesiya, lalo sa Revelation. Sipin mo, pag niliteral mo yan, no? Sumigaw ng tinig na malakas, tapos nakatayo pa sa 4 na sulok ng lupa. Pin mo na lang yung tanong ko, huwag ka nang Hindi nga literal magpaligoy-ligoy yan. pa.
Hindi nga Oh, literal so yan. so Ang nangyari hindi pala dyan, tao yan. natupad yung pagpigil ng 4 na anghel doon sa unang digmaan. Kaya nga sa history, napigil yung First World War. Kaya natupad. Pero hindi nangangahulugan na natatapos na yung gawain ng ibang anghel. Walang ganong sinasabi sa talata. Ang sabi Yun ang sagot. dito, babasahin ko sa'yo, wag muna ninyong pinsalain. Ang tinutukoy dito, yung 4 na anghel eh. So, hihintayin muna nila na matatakan lahat bago nila pinsalain yung lupa. Sa inyo, Ano mo patay na yun? yung anghel nyo eh. Self-interpretation mo yun, nahihintayin muna nila. Walang ganong nakasulat, kapatid. Kahit anong salin, wala Wag kang muna mababasang ninyo. hihintayin muna. Sinong pinapatungkulan dito? Yung 4 na anghel. Kaya nga sinasabi O ko meron sa'yo, pa ba kayong kapatid, ibang anghel na nag-exist pa hanggang ngayon? Naghihintay na kaya nga matatakan muna sinasabi ko yung sa'yo, ano nyo? kapatid, yung sinabing wag ninyong ipahamak ang lupa kahit ang dagat. Kaya nga sumigaw yung ibang anghel doon sa 4 na anghel dahil sa magkasalungat na gawain nila. Ano katunayan Sagot mo. magkasalungat ang gawain? Kasi nga, Tao ayun, ba sa wag inyo? ninyong ipahamak ang Tao lupa. ba sa inyo Kasi yung 4 sumasagot na ako. anghel o Yan ang magulo sa'yo sa spiritual? mix eh. Sumasagot Tao pa. ba sa inyo Sumasagot ka na o eh. spiritual? Sumasagot pa ako. Kaya nga ang sabi, wag ipahamak eh. Dahil iba, yung tungkulin ng 4 na anghel, tungkol sa kapahamakan. Yun ang kahulugan ng propesiya. Yung 4 na anghel, may kapangyarihan para mapahamak ang buong daigdig. Ano naman ang trabaho nitong ibang anghel? Tungkol sa pagtatatak para sa kaligtasan ng mga tao. Kaya hindi mo liliteralin yan. Ngayon, kasunod mong tanong, tao ba sa iyo yung 4 na anghel? Tao yan sa likas na kalagayan. Oh. Ngayon, patay na sila o hindi pa? Ay na. Oh. Di lilitaw na... Bradesel, bigyan mo na ako ng 5 minutes, Hindi, Bradesel. natatawa ako kasi Tatapusin ko na patay tong na ano. pala yung 4 na anghel nila. Tatapusin ko na itong So, Revelation hindi 1. na magaganap Hindi namin tong 4 na anghel yun, bro. pagwasak sa Bigyan mo mundo na ako kasi... ng oras, Bradesel, 5 minutes. Hindi, teka lang, saglit. So, lalabas Mag-mute kayo, sir, mag-mute muna kayo. lalabas sir Hindi, sir, na yung patay na yung 4 na anghel yan. Hindi nila Ano nga na nag-uabak? Kanina magagampanan pa kayo yung abak. pagwasak sa mundo. Ganyan, pag Kaya- wala nang maitanong eh, nagsukonklusyon na. 12:30 pa to si Romeo, 12:30 pa si So, Romeo. Bigyan na natin ng kaliwanagan Sige, itong ganito. Revelation 1 na to. Ganito. Sige. no? Bigyan mo ako ng oras, Patay na yung 4 na anghel Bradesel, niya eh. sa taas. Para walang Kuya Esen, magsisingit. magpapahayag si back to the scripture. Titingnan Walang natin kung magsisingit pareho sa ba kanya, yung... pero after niya magpahayag, dali lang, Bro Esen, walang mag-interrupt sa pahayag ni back to scripture sa time niya. Pero dapat after niya magpahayag, magtatanong. Ganun dapat. Okay lang ba yon? Yes, sige. Okay lang yun. Okay, Hindi 5 na, minutes, hindi kapatid na na nasagot ba? ni sir yung tanong ko kasi Sige, bigyan niyo butas ng yun. time. Sige. Hanggang 10 minutes Sige, ata sige. ito eh. Bigyan niyo ng time. Oh. Minuto ba yan? O sige, 5 minutes. Ilang minuto? Dito muna tayo sa verse 1. Isa-isahin natin Minute. to. Isa-isahin natin to. Sabi dito sa verse 1, pagkatapos nito ay nakita kong 4 na anghel na nakatayo sa 4 na sulok ng lupa na pinipigil ang 4 na hangin. Yung sinasabi ditong hangin, ito ay kahatulan ng Diyos. Ito ay metaphor, ibig sabihin figurative speech. Lahat ng nasusulat dito, hindi na to propesya, kundi ito ay nire-reveal na sa pamamagitan ni Juan. Kung pupunta tayo, ano ba ibig sabihin ng hangin? Punta tayo sa Hosea 13:5. Yung hangin yung tinutukoy dito na hangin. 13, Hosea 13:5 ba? Ayan. Sabi dito, bagaman siya ay mabuhay sa kanyang mga kapatid, isang hangin sa silanganan ay darating. At ang hinga ng Panginoon ay umihip mula sa ilang ang kanyang tipunan, ang tubig ay magiging tuyo. Pag sinabing hangin, marami kasing meaning ang hangin sa Biblia. Pwedeng kahatulan, pwedeng tawag dito, ito pa, sa Jeremiah 14:11-12. Yung sa verse 1 muna yung inaano natin sa Revelation 1
11:12. Sabi dito, sa panahong yahon ay sasabihin ng bayang ito at ang Jerusalem, isang mainit na hangin mula sa mga luwal ng kaitasan ay ilang dumating sa anak ng bayan upang sumimoy, hindi upang sumimoy ang malinis ang hangin. Isang malakas na hangin mula sa mga ito ay darating. Ngayon magsasalita, ngunit naman ako ng mga kahatulan sa kanila. Ibig sabihin, yung sinakop ng Babylonia, yung Israel, ang tawag doon ay kahatulan ng Diyos. Gumamit ang Diyos ng terminology na hangin. Metaphoric speech, yung pala ay kahatulan. Ngayon, kung babalik tayo dito sa Revelation, yung tinutukoy dito na hangin ay kahatulan pala ng Diyos. Yan. Kung titingnan nyo, pinipigil ng apat na hangin ay ng apat na anghel yung hangin. Ibig sabihin, upang huwag manalasa saan? Sa lupa, sa dagat man, o anumang punong kahoy. Nabasa natin, yung hangin ay kahatulan. Ngayon, kung pupunta tayo sa Revelation, dito lang din, sa chapter na to. Sabi dito, at umihip ang una at nagkaroon ng garniso at apoy na may halong dugo at itinapon sa lupa. At ikatlong bahagi ng lupa ay nasunog. At ikatlong bahagi ng punong kahoy nasunog. Ayan o. At ang lahat ng sariwang damo ay nasunog. At umihip ang ikalawang hangin, ikalawang anghel. At ang lupa sa isang malaking bundok ay nagliyab. Yan o, ang ikalawang bahagi ng dagat ay nasunog. Napansin nyo, 1/3 ng lupa nasunog. 1/3 ng punong kahoy nasunog. 1/3 ng puno ng dagat naging dugo. Ang ibig sabihin ng hangin ay kahatulan. Ngayon, para hindi makaramay yung 144 doon sa kahatulan. Sa kahatulan yung salot, kailangan tatakan muna yung 144,000. Ano ba yung ibig sabihin ng tatak? Yung ibig sabihin ng tatak, yan ay ownership, authority, protection, possession, validation, sovereignty. O, hanapin natin kung ano ba yung mga tatak na yan. Sabi sa Daniel 6:17, sabi dito, nang magkagayoy, nag-utos si hari na kaniyang dinala si Daniel at inihagig sa yungib ng mga leon. Ang hari ay nagsalita at nagsabi kay Daniel, at ang iyong Diyos ay pinaglingkuran mong palagi siya magliligtas sa inyo. At isang bato ay dinala at inilagay sa bunga at tinatakan ng hari. Yan o, ibig sabihin, pag tinatakan, ibig sabihin, possession niya. Yan ay validation, nakatunayan na ito, walang magbubukas nito. O, basahin pa natin kung ano bang ibig sabihin ng ibang ang tatak. Sa unang hari 21:8, sabi dito, sa gayoy sumulat siya ng mga sulat sa pangalan ni Akab at pinagtatakan ng kanyang tatak. Ibig sabihin, yung tatak na yon, siya lang ang nakakalam no, kung ano yung nakasulat doon. O, ayon naman dito sa Esther 8:8, sabi niya, sumulat naman kayo sa mga Hudyo kung anong maibigan niyang pangalan ng hari ay tatakan niya ng singsing. Sabihin, yung tatak dito sa Revelation, so may simbolo yon sa possession, ibig sabihin, authority, validation, protection. Dito sa Revelation 4. Ngayon, para hindi makaramay dito sa hangin, yung kahatulan na ipatataw ng Diyos sa lupa, kailangan muna niyang tatakan
yung 12 angkan ng mga Israelita. Oh, ngayon, hindi ito aral, kundi ito ay tatak ng Diyos. Sabi, pangalan ng Diyos. Sabi mo, pwede kang tanungin, di ba? Na Back pong to the tanungin. scripture. Ay. Sorry po. Tanungin na po natin. O, tanungin nyo na. O, dyan, tanong ka dyan. Saglit. Walang magtanong. Anong, di ba sabi mo kanina na yung anghel na binabanggit diyan, hindi tao sa likas sa kalagayan, hindi rin espiritu sa likas sa kalagayan. Ito yung naiwan tanong kanina eh. Kung hindi espiritu, hindi rin tao, ano likas sa kalagayan ng anghel na yan? Hindi ito tao. At hindi rin ito tawag dito. Hindi rin ito matatawag na espiritu kasi sabi dito at pagkatapos nito nakita ko. Nakita eh. Paano may kita yung espiritu, yung 4 na anghel? Ayun, nakita ni Juan. Doon sa pangitain niya, nakita niya yung 4. Hindi yan ang tanong ko. Ano Ang ba tanong mo? kung hindi nga espiritu, hindi rin tao yung anghel na binabanggit dyan, ano likas sa kalagayan yan? Yung tinutukoy dito ay kahatulan. Ibig sabihin yung anghel dito. Anghel, kahatulan? Likas sa kalagayan yung kahatulan? Yung tinutukoy dyan na anghel ay yung kahatulan yan. Hindi ko tinatanong kung ano yung kahatulan. Tinatanong ko kung ano likas sa kalagayan. Hindi natin masasabi kung anong likas na kalagayan yan. Guys, yung anghel na umihip na pala. Yung kay Manalo, patay na eh. Sa talatang Hindi 3 mo alam, kuya, no? ano ba yung ginawa Kasi ng nga anghel dyan, ikaw na muna, yan? may ginagawa lang ako.